Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth sa JNS TV. Narito na ang mga araw ng pagdiriwang habang ang Islamikong Republika ay nagsasagawa ng malaking propaganda para ilibing si Ali Khamenei na namatay sa kahiyahiyang paraan sa kamay ng Israel at US. Kahit hindi nagtagumpay ang Islamikong Republika sa propaganda na yung linggo, parang kusa pa rin itong ibinigay ng Estados Unidos. Hindi mapigilan ng administrasyon ni Trump ang paggawa ng mga pagkakamali. Bakit kaya? Matapos ang buwang pressure militar at paghawala ng taong namuno sa Islamikong Republika sa loob ng 47 taon, sinabi ni Pangulong Trump na binigyan niya sila ng isang linggong pahinga. Tinalo natin ang Venezuela sa loob ng isang araw at binugbog natin ang Iran. Sabik silang makipag-ayos. Talagang gusto na lang makipag-ayos. Binigyan namin siya ng isang linggong pahinga para sa isang libing dahil mabait kami. Pasensya na po, sir. Bakit tayo nagpapakita ng galang sa rehimen na matagal ng kaaway ng Amerika? Sumisigaw ng kamatayan sa Amerika, pumapatay at nang ho-hostage ng mga Amerikano gamit ang mga teroristang grupong proxy, nagpaplano ng pagpatay sa mga Amerikanong opisyal at patuloy na nagbabanta sa US President. Nitong linggo lang, nag-alok pa sila ng 1,000 kilo ng ginto kapalit ng pagpatay kay Trump o Netanyahu. Tingnan ninyo ito. Bilang isang banal na presensya at simula ng kapayapaan, Riyam, 15 ng Hordad, mga lalaki at babae ng Tahrir Ash. Nagpasya sila, inshallah, na magbigay ng gantimpala para sa sinumang papatay kay Trump o Netanyahu. Ang gantimpala ay mula sa mga lalaki at babae ng Waramini. Ginto ito na may timbang na kilo. 100 kilo ng ginto. 100 kilo ng ginto. Ginawang pampulitikang palabas ng Islamikong Republika ang libing ni Khamenei na sanay naging pagkakataon para mapahiya ang rehimen. At talaga, ito lang ang wika na naiintindihan nila. Sa ika-250 kaarawan ng Estados Unidos ng Amerika, sa halip, naging pagkakataon ito para sa rehimen na magkunwaring may malawak silang suporta. Base sa laki ng plaza na pinagdausan ng seremonya, tinataya naming 60,000 hanggang 70,000 katao ang naroon. Iba ito sa milyon-milyong nagpoprotesta sa kalsada, nilalagay ang buhay sa panganib para hilingin ang pagbabago ng rehimen at pagbabalik ni Koronang Prinsipe Reza Pahlavi. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko ring marinig ninyo kung ano ang isinisigaw buong araw sa simula ng libing na ito. Panoorin ninyo. Ngayon, ang masa ay sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Hindi ko alam kung malinaw ito sa inyo, pero iyon ang kanilang sigaw. Mababait na tao. Kamatayan sa Amerika. Kamatayan sa Israel. Kamatayan sa Israel ulit. Kamatayan sa Amerika ulit. At ulit. Ako! چرا نکشیم که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد ang damit ng lipunan ay parang kabaong sa amin. Sumpa sa iyong dugo. Sumpa papatayin si Trump. Kaya nakikita mo. Hindi talaga nila binago ang kahit ano pagdating sa kanilang layunin. Paulit-ulit nating naririnig ang parehong bagay. Kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, kamatayan sa Inglaterra. Habang abala ang Washington sa pagiging magalang, pinangungunahan ng rehimen ang mga tao sa pagsigaw ng kamatayan sa Amerika at Israel. Ginagamit nila ang linggong pahinga na ito para palakasin ang ideolohiyang naging sanhi ng kaguluhan sa gitnang silangan sa mga dekada. Bakit tutulungan sila ng Estados Unidos na gawin iyon? Samantala, ang mismong libing ay naging eksakto sa inaasahan natin. Mga araw ng prosesyon, balita mula sa state media at maingat na pagtatangkang ipakitang suportado ang rehimen. Ngunit, iba ang sinasabi ng aktwal na mga detalye.
Wala ni isang pangunahing leader mula sa makapangyarihang bansa ang dumalo. May ilang delegasyon na mababa lang ang antas na kumatawan sa Rusya, China, India at Turkey. Habang umaasa ang rehimen sa tradisyonal nitong network ng kaibigang estado, mga teroristang proxy at ideological na kaalyado. At si Mujtaba naman ang karton na ayatollah na sinasabing susunod na pinakamataas na pinuno, ngunit hindi nakita sa libing ng kanyang ama. Ayon sa ulat, hindi pa siya muling nagpakita sa publiko mula nang masugatan sa airstrike na pumatay sa kanyang ama ngayong taon. Sinasabi ng ibang ulat na ang mga alalahanin sa seguridad ang dahilan kung bakit hindi siya dumalo at gusto niya sanang pumunta, ngunit hindi pinayagan dahil sa takot na baka siya ay paslangin ng Israel. Ngayon, isa sa pinakamahalagang bagay na gusto ng rehimen na paniwalaan mo tungkol sa palabas na libing na ito ay na ang mga taong ito ay kumakatawan sa mga mamamayang Iranian. Hindi iyon totoo. Nag-alok ang rehimen ng pera, libreng sakay, premyo at iba pang kalokohan para lang sa isang libing. Kahapon, nakausap ko ang ilang source sa Iran na nagsabing karamihan sa mga nagluluksa ay binayaran, pinilit o may insentibo para dumalo. At hindi na ito nakakagulat. Dati, ginamit ng rehimen ang pera, pagkain, transportasyon at benepisyo para magdala ng tao sa mga event at magkunwaring suportado sila. Ayon sa aking mga source, wala ng tao sa Tehran na yon dahil tumakas na ang lahat ng matinong tao. Sabi rin nila na karamihan ng dumalo ay mga dayuhan na binayaran lang magpakita. Ayon sa kanila, mismo nilang nakita ang nabubulok na tumpok ng pagkain na hindi bababa sa 6 na talampakan ang taas dahil kakaunti lang ang dumalo sa funeral events. At tungkol naman sa peking suporta, tingnan mo itong eksena ni Mohammed Ghalibaf na sobrang OA sa tabi ni Arakchi sa libing. Matapang ka, hawak mo ang seksyon. Dugo ang pagpatay kay Trump, dugo ng pangpatay kay Trump. Mahirap malaman kung tumatawa siya o umiiyak. Sa totoo lang, همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید باور داشت که عزت ملت kahit si Aragji ay parang, bro, sobra ka namang mag-react. Anyway, sa loob ng Iran, ang daming ulat tungkol sa kung paano pinagtatawanan ng mga Iranian ang gastos ng libing na ito. Ang bansang ito ay lubusang bangkarot na. At hinihikayat din ang mga Iranian na magsuot ng makukulay na damit imbes na itim o umalis ng Teheran kaysa sumali sa mga opisyal na seremonya ng pagluluksa. Iyan ang Iran na ayaw ipakita ng rehimen sa inyo, pero hindi natapos ang propaganda sa mga hangganan ng Iran. Ipinalipad sa Iran sina Kyla Walsh, Jackson Hinkle, Americano, at Bushra Sheikh, British Pakistani, para sa libing bilang bahagi ng propaganda ng rehimen sa English speakers. Ngayon, sabi ni Hinkle, tungkulin daw ng bawat Amerikanong makabayan na paranghalan si Khamenei. Di ko alam paano niya naisip yon, pero sige. Sinabi naman ni Kayla Walsh ito. Pakinggan natin. Isa siyang leader sa pandaigdigang pakikibaka laban sa imperialismo, kayabangan, sionismo at pagpatay ng lahi. Para sa akin, siya ang pinakadakilang anti-imperialistang leader sa buong buhay ko. Matinding paghuhugas ng utak. Paalala, si Kayla Walsh ay dating DSA aktivista at tagahanga ni Mamdani bago lumipat sa Beirut para buong panahong suportahan ang mga teroristang organisasyon. Sa tingin ko, ilang beses na siyang nagpunta sa Iran at ang nakakabaliw dito ay may isang Amerikana na nagsasabi sa kapwa Amerikano na magbigay galang. Ang lalaking namuno sa rehimen na 47 taon na nagpakilala sa sarili gamit ang panawagang mamatay ang Amerika. At may dugo ng daan-daang Amerikano sa kamay niya. Ngayon, based sa mga naunang at katulad na paglalakbay na nakita natin noon, ang mga pagsisikap sa propaganda ay, kahit papaano, pinondohan mismo ng rehimen. Ibig sabihin, ang sinumang Amerikano o Briton na nagbigay ng suporta sa isang rehimeng pinatawan ng mga parusa ay dapat masusing imbestigahan dahil hindi ito pamamahayag. Ang tunay na pamamahayag ay ang pagtatanong sa patuloy na pagbitay o sa 40,000 na pinatay na nagpoprotesta noong Enero. Sa halip, ang mga demonyong ito ay nagsisikap na linisin ang pangalan ng halos Hitler ng ating panahon. Hindi talaga mahalaga ang libing na ito dahil kay Khamenei. Ang kanyang pagkamatay ay dapat ipagdiwang. Mahalaga ang libing bilang pandaigdigang kaganapan
dahil nagamit muli ng Islamikong Republika ang pagkamatay ng diktador bilang propaganda. Habang sumisigaw na mamatay ang Amerika ang mga tao, nagbubulag-bulagan ang kanluran, at higit pa roon. Ayon sa Pangulo ng Malayang Mundo, pinigyan niya sila ng magandang bagay. Ngayon, pwedeng maglibing ang rehimen, mag-imbita ng mga dayuhang influencer, magbanta at mga blackmail ng mga Iranian para magluksa at gumawa ng propaganda. Pero hindi nito mabubura ang pamana ng kamatayan at pagkawasak ni Khamenei. Hindi dapat tulungan ng Estados Unidos silang panatilihing buhay ang ideolohiyang ito. Naalala mo ba nung sinabi sa akin ang paninirang puri tungkol sa Israel na pumapatay ng mamamahayag sa Piers Morgan mga 47 milyong beses? Tingnan mo ito. Huwag nating kalimutan ang 232 mamamahayag sa Gaza na pinatay ng IDF. At huwag nating kalimutan ang 232 mamamahayag sa Gaza na pinatay ng IDF. Kahit ang nakakadiring foundation ay kinumpirma pa ito. Kung gusto mong pag-usapan, sabihin mo lang. Alam kong ayaw mo sa katotohanan, Ana. Pero ito ang realidad. Paulit-ulit nilang inulit ang parehong paninirang puri na walang ebidensya. Tingnan mo. Ang bilang ay higit sa 245 na mga mamamahayag na napatay. Malinaw na ayaw ng otoridad ng pananakop ng Israel na may mga independenteng mamamahayag na magdokumento at magulat ng kanilang mga krimen. Mas maraming mamamahayag ang napatay sa Gaza kaysa sa pinagsamang bilang sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig, Vietnam, dating Yugoslavia at Afghanistan, ayon sa Watson Institute's Cost of War Project. Bilang dating mamamahayag at editor, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit pinapatay ng Israel ang mga mamamahayag na Palestinian ng maramihan? Kaya parang normal na lang ito sa'yo. Pinapatay ng Israel ang mga mamamahayag. Yan ang sinasabi mo. Independiente. Wala pinagkukunan ng impormasyon. Hindi lang ang komite para protektahan ang mga mamamahayag. Kaya dahil sinabi ko na para protektahan ang mamamahayag. Committee to Protect Journalists has documented Dumating ang mga mamamahayag sa Israel para patayin kami, sir. May 12-12 ng lugar kung saan tinarget ng inyong mga puwersa ang mga mamamahayag. Sir, naniniwala ka ba sa kanila? Kaya hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ito gawa-gawa. Ito ay mga numero, mga natuklasan. Ito ay mula sa Komite para sa Proteksyon ng mga Mamamahayag. Pareho lang lahat ng panayam na ito. Mga numero mula sa Komite para sa Proteksyon ng mga Mamamahayag. Kaya, lumalabas na sila ay nagkamali. At muli, tama ako. Sa loob ng 21 buwan, sinabihan tayong ang Israel ay may digmaan laban sa mga mamamahayag at sistematikong tinatarget ng IDF ang press, gaya ng narinig mo sa clip ng panayam. Ang mga pahayag na iyon ay inulit ng mga pangunahing organisasyon ng balita, mga grupo para sa karapatang pantao, mga politiko, aktivista, at mga komentarista na itinuring ang mga numerong ito bilang napatunayang katotohanan. Pero may isang problema lang. 12-dosenang mga tinatawag na mamamahayag ay aktwal na mga terorista. Nakalista sa database ng Committee to Protect Journalists ang 229 umanong mamamahayag sa Gaza sa pinakamataas na bilang nito. Nung nakaraang linggo, inanunsyo ng CPJ ang kanilang database review. Matapos ilabas ng Hamas at Palestinian Islamic Jihad ang mga pabatid ng pagkamartir na tinutukoy ang marami sa mga taong iyon bilang mga miyembro ng kanilang mga armadong sanggay. Inalis na ng CPJ ang hindi bababa sa 20 pangalan at ang mga source ay mga teroristang grupo mismo, hindi ang IDF. Madalas nating makita na inuulit lang ang parehong pattern. Nagagalit ang mga tao kapag may mamamahayag o kahit aid worker na napatay. At pagkatapos lumalabas na, ay siya pala ay isang commander ng Hamas. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Isa itong malaking pagkabigo ng media. Paulit-ulit na inuulit sa buong mundo ang mga numerong iyon bilang katotohanan, katulad ng mga pahayag ng Hamas. Sinisira nila ang nagtatanong o nagdududa kahit may malinaw na ebidensyang Arabic sa 12-12 ng mga kasong ito. Halimbawa, si Mohammed Nabil Alzak ay kinumpirma ng Palestinian Islamic Jihad bilang komendante 2 buwan na ang nakalipas. Siya rin ang nasa bidyong ito. Sa tingin mo ba mamamahayag siya? Pero nakalista pa rin siya sa ilang talaan bilang mamamahayag na napatay sa labanan, kabilang ang talaan ng kalayaan sa pamamahayag. Sina Muhammad Washa at kapatid niyang si Ahmad Washa mula Al Jazeera ay kilalang Hamas commanders at kapwa sila ipinagluksa bilang mga operatibang terorista. At syempre, meron tayong si Muhammad Al-Sakani, isa pang mamamahayag na naging komandante ng Palestinian Islamic Jihad. Tuloy-tuloy lang ang listahan.
Hindi ito pahayag ng Israel. Mismong Hamas at Palestinian Islamic Jihad ang nagsasabing kanila ang mga ito. Alam mo, nakita na natin ito noon pa. Una, sinabi na walang ebidensya na staff at guru ng UNRWA ay miyembro ng Hamas, kahit may video ng UN aid worker na nagbubuhat ng katawan ng bihag. Nalaman nating 12-12 nang sila. Pagkatapos, nalaman natin na daan-daan pala ang mga guro na nagdiwang noong Oktubre, 7 mga guro ng UNRWA. Araw-araw ay tila may dumarating na dagdag na patunay ng pakikipagtulungan ng UNRWA at Hamas sa isa't isa. Ngayon, nadiskubre nating marami sa ipinakilalang mamamahayag ay miyembro pala ng Hamas o Palestinian Islamic Jihad. Gaya ng sinabi ko at ng iba pa, kailan titigil ang mga ito sa pagiging mga hiwa-hiwalay na pagkakamali at magiging malinaw na pagkiling. Mas nakakagulat pa para sa akin ang kanilang naging tugon. Imbes na tanungin kung paano ito nangyari, may mga komentador na nagsasabing kahit miyembro ng Hamas o Islamic Jihad ang ilan sa kanila, dapat pa rin silang ituring na mamamahayag. Pasensya na. Ano? Kailan pa naging karapatan ng isang miyembro ng teroristang organisasyon na magkaroon ng espesyal na proteksyon na ibinibigay sa mga sibilyang mamamahayag sa mga lugar ng digmaan? Pinoprotektahan ng international na makataong batas ang mga mamamahayag at sibilyan. Hindi nito binibigyan ng malayang lusot ang mga mandirigma dahil lang may hawak din silang kamera o minsang nag-ambag sa isang organisasyong pangbalita. Kung ang isang tao ay miyembro ng isang teroristang organisasyon at nakikilahok sa mga gawaing militar ng organisasyong iyon, ibang-iba na iyon sa usaping legal. Bakit walang nagtanong ng ganitong mga tanong bago lumaganap ang numerong ito sa mga unang pahina ng mga pahayagan sa buong mundo? Nasaan na rin ang media ngayon? Nasaan ang mga pagwawastu at padhingi ng paumanhin? Nakakagulat na ang paratang ay headline habang ang pagwawastu ay nasa ibaba lang ng pahina kung meron man. Ang mga numerong ito ay tinuring parang katotohanan. Ginamit ito ng mga politiko, UN, malalaking media, sikat at aktivista bilang ebidensya na sadyang naglulunsad ang Israel ng digmaan laban sa mga mamamahayag. Ngayon, tahimik na binabago ang parehong database. At nasaan na ang parehong mga headline? Kung di tayo magkasundo na hindi mamamahayag ang mga miyembro ng Hamas at Palestinian Islamic Jihad, hindi na tayo nagbabalita, kundi gumagawa na tayo ng balita. Ngayon, tatapusin natin ito sa good, bad at ugly ng linggo. Uumpisahan sa bad story. Ang Egypt national team sa World Cup at coach na si Hossam Hassan. Pagkatapos ng panalo ng Egypt kontra Australia sa World Cup, nakita si Hassan na itinaas ang bandila ng Palestina. Inialay ang tagumpay sa mga Palestino at sinabing ang puso't kaluluwa niya ay para sa kanila. Naglakad siya sa field. Hawak ang bandila ng Egypt at Palestina habang sumisigaw ang fans ng Free Palestine. Totoo ba? May drama pero tingnan natin kung paano tinitingnan ng Egypt sa lahat pa ng bansa ang mga Palestino. Ito rin ang gobyerno na nagtayo ng maraming security borders sa hangganan ng Gaza at halos buong digmaan ay isinara ang Rafah crossing. Paulit-ulit nilang tinanggihan ang maramihang pagpasok ng mga taga-Gaza dahil sa pambansang seguridad, pero pinapayagan ang black market kung saan libo-libong dolyar ang hinihingi sa mga gustong makalabas ilegal. Kaya, tulungan mo akong maintindihan ang lohika nito. Kung mahalaga talaga sa iyo ang mga Palestino, kaya iwagayway mo ang kanilang watawat sa harap ng bilyon-bilyong nanonood ng World Cup. Bakit ginastos ng gobyerno mo ang maraming taon at milyon-milyong dolyar sa paggawa ng mga pader para pigilan silang makapasok? Bakit halos sarado ang hangganan? Bakit kailangan ng maraming pamilya magbayad ng malaki para makatakas sa war zone? Hindi ito patakaran ng Israel, kundi ng Ehipto. Palagi akong namamangha kung paano ang mga taong ito ay nagiging bayani ng kanilang ipinaglalaban kapag may kamera. Pero kapag walang nakakakita, wala naman talaga silang pakialam sa mga Palestino. Sa katunayan, madalas pa nga nilang kinamumuhian ang mga ito. Tanungin mo ang sarili mo, kung mahalaga talaga sa mga Ehipsyano ang Palestina, bakit hindi sila nagdeklara ng Estadong Palestino nang kontrolado nila ang buong Gaza at Sinai? Bakit hindi nagdeklara ang Jordan ng Estadong Palestino nang sakupin nila ang West Bank? Maaring siguro, baka naman talaga, dahil hindi naman talaga nagkaroon ng Estadong Palestino at ang mga bansang Arabo ay hindi naman talaga interesado sa pagkakaroon ng Estadong Palestino?
Hindi iniintindi ni Coach Hassan ang mga Palestino at gayon din ang karamihan sa mga na-brainwash na payasong sumusuporta sa kanya. Ang kilusang ito ay isang katawa-tawang kulto ng mga Arabo para mag-udyok ng galit sa mga Hudyo at ilihis ang pansin sa sariling problema. Ngayon, pag-usapan natin ang pangit na kwento ngayong linggo. Ang demokratikong kandidato sa Kongreso mula Colorado, o mas tamang sabihing, kandidato ng DSA, si Mila Quiroz. Kung hindi mo pa siya narinig dati, huwag mag-alala. Ako rin, ngayon ko lang siya nakilala matapos kong tingnan ang kanyang pampublikong record na yung linggo. Kakaiba talaga. Huwag agad maniwala. Pakinggan mo mismo. Naniniwala ka ba na ang mga pag-atake ng terorista noong 11 ng Setyembre sa Amerika ay hindi maiiwasang bunga ng patakarang panlabas ng Amerika? Hindi maiwasan sa diwa na ginulo natin ang malaking bahagi ng gitnang silangan na nagtulak sa mga tao na maniwalang ang isa pang karahasan lang ang tanging sagot. Oo, dapat sana ay tumugon tayo gamit ang mga bulaklak. Sabi ko nga, responsibilidad nating alisin ang mga kondisyong sanhi ng karahasan. Kamakailan, nagkampanya kasama si Hassan Piker na malaking streaming audience. Sang-ayon ka ba na mas maliit ang kasamaan ng Hamas kaysa Israel? Hindi ako sangayon. Tinawag mong genocide ang ginagawa ng Israel sa Gaza at nanawagan ng pagbabawal sa pagbebenta ng armas sa Israel. Kasama ba rito ang pagbebenta o palpopondo ng US ng mga sandatang pangdepensa na ginagamit ng Israel laban sa mga pag-atake ng rocket ng Hezbollah o Iran? Oo, kasama yon. Bakit hindi natin pag-ibahin ang mga sandatang ginagamit natin para makipagdigma laban sa ibang populasyon? used to wage war against another population. At pagkatapos, mga sandatang depensibo na, ginagamit para protektahan ng mga sibilyan mula sa panlabas na pag-atake. Naniniwala ako na ang pagbebenta natin ng armas sa Israel, depensibo man o hindi, ay parang pagsuporta sa pagpatay ng lahi. Naniniwala rin ako para sa ating Lebanon, ang etnikong paglilinis sa Lebanon. Ang etnikong paglilinis sa Lebanon. Wow, parang sinasabi mo na rin wala kang alam tungkol sa Lebanon. Naku, ito ang sa tingin ko'y sobrang interesante sa karakter na ito. Ipinapakita niya ang sarili bilang tagapantanggol ng karapatang pantaw at mandirigma ng katarungang panlipunan, pero halos lahat ng paninindigan niya ay nauuwi sa parehong konklusyon. Laging sinisisi ang Amerika, Israel at iba pa, pero parang walang pananagutan ang mga terorista at diktadura. Nakipagkampanya siya kay Hassan Piker na nagsabing deserve ng mga Amerikano ang pag-atakeng 9/11 ipinagtanggol ang Hamas at nanawagan ng karahasang politikal. At para balikan, siya mismo ang nagsabi na ang mga sandatang pandepensa ay nagbibigay ng dahilan sa Israel para magsagawa ng genocide sa Gaza at ethnic cleansing sa Lebanon. Sinabi rin niya noon na ang pag-ataking 9/11 ay hindi maiiwas ang resulta ng mga ginawa ng Amerika. At sinabi rin niya na ang ikapito ng Oktubre ay hindi maiiwasang resulta ng apartheid. Una, iniisip ng babaeng ito na apartheid ang bansang may 2 milyong Arabeng mamamayan na pantay sa batas? Seryoso? Sa pagkakaalam ko, wala namang hindi maiiwasan sa 11 na teroristang sinadyang magpalipad ng eroplano sa mga gusali. Walang maiiwasang dahilan sa ginawa ng Hamas na tumawid ng hangganan, masakirin ng mga pamilya, gumahasa sa mga babae, magsulog ng tao ng buhay at dumukot ng daan-daang bihag. Hindi talaga. Mga desisyon yon, hindi maiiwasan. At ito ang nakikita kong napakatuksiko tungkol sa third worldist na kalokohan ni Milat. Laging inialis nito ang moral na responsibilidad sa mga terorista at nilalagay ang labis na moral na pasanin sa mga demokrasa na inaatake nila. Hindi ito aktivismo para sa karapatang pantao o isang lohikal at moral na ideolohiya. Kabaliktaran ito. Delikado ito. Kapag sinabi mong hindi maiiwasan ang terorismo, tinatanggal mo ang pananagutan ng mga tao at itinataguyod mo ang pagbagsak ng kaayusan sa lipunan. At iyan mismo ang nakikita nating isinusulong ng mga kandidato ng DSA. Hindi nila sinusubukang pagandahin ang Amerika. Gusto nilang gibayin ito at bumuo ng isang katang-isip na sosyalistang utopia. Gumising ka, Amerika! Gaya ng dati, gusto kong tapusin ito sa positibong balita gamit ang kwento ngayong linggo. Ngayong linggo, papuri ay para sa NGO Monitor. Ngayong linggo ay naglabas sila ng isang mahalagang ulat na sa tingin ko ay isa sa mga pinakamahalaga mula ikapito ng Oktubre dahil ginawa nila ang bagay na matagal nang tumatangging gawin ng media. Ibinabalik nito ang pagsusuri sa isa sa mga organisasyong higit pa sa halos lahat ang naitulong sa paghubog ng pananaw ng mundo sa digmaang ito. Ngayon, marami na sila, pero siguradong isa rito ang Doctors Without Borders o MSF.
Sa halos 2 taon, itinuring silang parang moral na autoridad at inakusahan nila ang Israel ng genocide. At kapag ginagawa nila ito ay binabanggit at inuulit sa media, sa UN at inuugong sa buong mundo. Pero sino nga ba ang gumagawa ng mga akusasyong ito? Kakabunyag lang ng NGO Monitor ng maraming pampublikong post mula sa mga staff at kaanib ng MSF na tahasang pumupuri sa mga pag-atake noong Oktubre 7. Iyan ay pagpupuri sa Hamas, pagpapalaganap ng anti-Semiticong pananalita at muling paglalatala ng matinding anti-Israel na propaganda online. Halimbawa, binigyang diin sa ulat ang isang pampublikong post kung saan isang kaanib ng MSF ang nagbahagi sa social media. Na yon, ipinakita ng kilusang paglaban sa mundo kung ano ang tunay na tapang. Ito ang ibig sabihin ng paglaya na tumutukoy sa Oktubre, 7 kalakip ang mga larawan ng massacre at mga hashtag na pumupuri sa Hamas. Ayon sa ulat, inabot ng 3 araw bago opisyal na kinilala ng MSF ang Hamas bilang may sala sa Oktubre 7 na massacre, habang mabilis naman silang naglabas ng pahayag na sinisi ang Israel sa mga pangyayaring patuloy pang umuusbong sa buong digmaang ito. Paulit-ulit, inakusahan ng MSF ang Israel ng genocide, ngunit hindi nila binabanggit ang paggamit ng Hamas sa mga ospital, paaralan at iba pang infrastruktura ng sibilyan para sa militar. Lahat ng ito ay sa kabila ng kaalaman nilang ang Hamas ay kumikilos sa loob ng sistemang pangkalusugan ng Gaza. Matapos kong basahin ang ulat, marami akong tanong para sa MSF. At dapat ganoon din lahat ng mamamahayag na bumabanggit sa kanila nitong nakaraang 2 taon. At ito ay isa na namang halimbawa kung paano napupuno ng galit sa mga Hudyo at katiwalian ang napakaraming internasyonal na organisasyon. Salamat sa mga grupong tulad ng NGO Monitor na naglalantad sa kanila. Hanggang dito na lang muna tayo sa Axis of Truth dayong linggo. Tulad ng dati, kung may tip o kwento kayo, kontakin lang ako sa X, Emily K. Schrader, o sa Instagram, Emily in Tel Aviv. Salamat sa panonood! Magkita tayo ulit sa JNS next week.